Hello again mga friendship! Nandito na naman po tayo, ang inyong friendship na si Angelita dito pa rin sa ating channel, Mga Mata ni Angelita. At bago po tayo mag-start, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na konting lambing naman po para sa inyong friendship Angelita na pa-subscribe naman and pa-likes na rin and comment whatever you want, okay lang po. And pa-press na rin ang bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos. Well, mga friendship, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang araw ngayong araw na ito. Maganda ho ang panahon ngayon sa buong Kamaynilaan at sa buong Pilipinas. And sana naman maganda rin ang takbo ng isip ng ating mga kababayang Pilipino. And of course, sa ating mga kababayang nasa Mindanao, batiin naman po natin sila. Assalamualaikum yang Sayyid sa ating mga kababayang Muslim and mayad nga adlaw kanindong tanan mga tangay ug mga kaiban diyan sa buong Puerto Princesa, Palawan at sa buong Palawan sa ating mga kababayang na andyan ngayon. And of course, mula sur hanggang norte naman sa mga naimbag nga adlaw kada kayo, amen. Guten Tag, hello. At syempre, kifak and kifik mga habibi. Well, mga friendship, bago po tayo mag-start, panoorin po muna natin ang video nito na gusto ko namang pagmulan ng ating topic at pagbibigay ng ating opinion sa mga oras na ito. Well, syempre, wala naman tayo pag-uusapan ngayon, di ba? Kundi tungkol pa rin po ito sa impeachment trial at sa sinasabi ni BP Sarang bloodbath. Talaga namang mahilig sila sa ganun, no? Mahilig sila sa bloodbath. Kasi nakita naman ninyo yung ama niya. Nung siya pa ang presidente at nung siya ang mayor ng Davao, mahilig talaga sila sa bloodbath. Di ba? Gusto nila laging ganun madugo. Kaya nga nung naging presidente ang tatay niya, daming namatay na Pilipino. Diba? Mabuti na lang merong ICC. Kung walang ICC, wala. Napunta na lahat sa wala ang buhay ng ating mga kaawa-awang kababayang Pilipino. Well then mga friendship, eto, panoorin mo po muna natin ito and saka po tayo mag-comment. Let's watch this. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Light Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment. Boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Ibig sabihin, siyam na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap nila Congressman-elect Chel Jokno at Laila De Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Si Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Kung expectations of acquittal or a verdict guilty, basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Certified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Man, because
because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case. More than a year to really sit down and list down the pros and cons, as I did atong 2021 with regard to running for president. Well, ayan na nga mga friendship, ang bloodbath ni Vice President Sara Duterte. Diba? Napanood niyo yun? Okay. O, diba mga friendship? Well, ganito lang yan eh. Mahilig talaga sila sa bloodbath. Tilang, kaparis nga ng sinasabi ko, panahon pa ng ama niya, bloodbath na, diba? Nung ama niyang presidente. Hanggang sa Davao, bloodbath yan. Siyempre, ngayon, ito, yung sinasabi ho niya na tungkol doon sa ayaw pa raw niya magbilang, di ba? Kung sino yung mga senator na gustong ituloy ang impeachment, whether it is acquittal or guilty. Okay. Kasi syempre ho naman na nakikita na nga ho natin ngayon, di ba? Delaying tactics nila, nadidelay na ho ang impeachment. Kasi malakas naman ho talaga sila eh. Malakas talaga sila sa mga dahil alam naman nating napakaraming anino si former President Duterte, di ba? Pares nga ng sinasabi natin. Sa mga senator na yan, naniniwala ba kayo na malamang yun nga sinasabi na merong mga nabigyan din ng confidential fund, di ba? Malay natin. Di ba? Kaya nga malay natin, isa sa mga yan, hindi lang 10 pala. Kaya naman ayaw rin nilang matuloy ang impeachment trial. Although nakikita na nila yung pruweba na talagang pagnanakaw, na talagang nagnakaw, ginamit yung pera, pinapanigan pa rin nila kahit na alam nilang mali ito si VP Sara. Kaya ang lakas naman ng loob ni VP Sara kasi alam niya nga marami siyang kakampi eh. Kaya makita naman ninyo, walang katakot-takot, di ba? Mas masakit pa nga raw mawala ng jowa eh, kesa daw sa ma-impeach. Wala ho siyang katakot-takot dyan kasi alam niya marami talaga silang hawak. Marami silang pera eh, marami silang binabayaran. Basta't pinagagalaw ang pera, sigurado yan. Sa dami naman ho ng pera ng mga yan, ng mga Duterte, sa palagay nyo, mauubos ba yan? At saka sa palagay naman ba natin, papayag na lang sila ng ganyan-ganyan? Siyempre hindi. O diba? Kapag pera na ang pinaikot mo, kapag pera na talaga ang pinatakbo mo, i-assure mo na talagang magandang kahihinatnan yan. Kaya tingnan na lang ho natin dito. Kapag ho na-acquit si VP Sara at hindi ho natuloy ang impeachment trial, it means talagang, nako, may mga multo talaga, di ba? Talagang, kumbaga yung magic, it's magic. Ganun ang mangyayari. Yung magic sa kanila is, pag isang pitik lang ng kamay, nangyayari talaga. Ganyan o kagaling kapag pera na ang tuwakbo. Kumbaga ho sa mga athlete, lahat tatanggalin ng balakid sa kanilang daan para lang marating nila ang finish line. Di ho ba? Ganun yun. Well, mga friendship talaga namang mali na hindi pa magbibilang ka na ng mga boto-boto na yan hindi pa nga gumugulo yung impeachment trial. Diba, syempre, antayin muna yung trial. Alam nga naman ngayon pa lang, pero sila siguro nabibilang na nila, diba, ayaw lang nilang sabihin. Binibilang-bilang na nila kung ito, si ganyan, kanino kaya ito atin ito, doon yan sa kabila, mahirap yan. Ganun lang. Kung malay natin, binabayaran rin ng iba dyan. Yung ayaw tumanggap, sorry na lang sila, kaya lang, malay ba natin kapag ganun na. Mas marami ang gustong tumanggap kesa sa umayaw, di ba? Kapag ganyan na ang labanan. Ang hirap tanggihan ng kaperahan. Lalo pa kung nasa harapan mo na. Parang tukso yan ganon. Di ba? Mga friendship?
And may sinabi pa siya ha, kaya former senator na ngayon is elect Representative Leila De Lima tsaka kay Chel Diokno. Diba? Sinasabi niya si Leila De Lima raw, anong sabi niya? Anti-Duterte daw talaga yan. Siyempre, anti-Duterte talaga. Ano ba sa tingin niya, diba? Ano ba sa tingin niya? Ipinakulong ng ama niya yan. Kahit ako naman, ano naman ako, sira ulo ko para maging produce ako. Ipinakulong niya ako noon. Talaga. Si Leila De Lima kasi, si Representative-elect Leila De Lima kasi, hindi kasi siya murderer, di ba? Kasi makatao siya. Pinahalagahan niya yung buhay ng mga tao at ng mga mahihirap. Pinahalagahan niya yan. Kaya ayaw niya sa ganong patakaran ni former ni FPRRD. Ayaw niya nun. Kasi nga, mahalaga sa kanyang buhay ng tao. Kaya natural, expect na natin yun. Ayaw talaga ni De Lima dyan, di ba? Ayaw nila yan. Pinaglalaban nga nila ang human rights eh. Anong pinagsasabi nito? Ang pinagsasabi nito, anti-Duterte daw since birth. Samantalang mas matanda pa ang tatay niya kaysa kay House Representative-elect Leila De Lima. Di ba? Mas matanda ang tatay niya, sasabihin niyang since birth. O pa pinagsasabi nito, naluloko na yata. Hindi na yata niya alam kung anong sasabihin niya. Kaya pati yung mga since birth daw. Anti-Duterte na raw since birth pa. Ano ba naman yan, BP Sara? Wala pa daw sa mapa na maging presidente si FPRRD, anti-Duterte na. Hindi, BP Sara. Hindi magiging anti-Duterte si former Senator Leila De Lima kung hindi murderer ang ama mo, di ba? Kung ang presidente natin hindi murderer na pumapatay ng mga libu-libong Pilipino bakit naman siya magiging anti-Duterte, di ba? O kahit ako din bakit ako magiging anti-Duterte? Hindi kung maganda ang ginawa niya sa Pilipinas, saludo ako sa kanya. Lahat gagawin ko rin para sa kanya. Yun ang mga tamang desisyon. Kaso, nagkataon, hindi naman tayo mga kapares ng mga produce di ba mga friendship? Hindi naman tayo kapares ng mga produce na kahit pagpapapatayin niya ang lahat ng Pilipino, okay lang sa kanila. Hindi tayo ganun. Dahil alam natin, may batas para dyan. Meron tayong human rights. Si Duterte, sinasabi pa nga, di ba? Yung sa mga, mga interview sa kanya, sabihin nyo sa human rights na yan ngayon pa lang. Kaya hindi pinatay, patayin ko sila. Di ba? Yung bibig niya lahat, ang lumalabas, puro pagpatay, puro murder. Kasi murderous talaga, murderer. Kaya ang ginawa niya sa mga Pilipino, mass murder. Di ba? Talagang ayaw ni Leila De Lima nun. Kaya nga nag-imbestiga sila Kaya nga lumabas si na Matubato Mabuti na lang, nabuhay pa si Matubato. Kung wala na si Matubato at si Las Cañas, paano na? Wala na. Yung mga nangyayari na yan, ng mga mass murder na yan, magmula pa sa Davao hanggang sa buong Pilipinas. Malalaman pa kaya ng ICC yun? Wala na, kasi walang mga witness. Kasi nga, pag may nag-witness, pinagpapapatay na nila. Ano pa mangyayari sa mga Pilipino? Wala na. Mabuti na lang. Siguro andyan pa rin talaga si Lord at kahit pa paano sinave niya si Arturo Las Cañas at si Edgar Matubato, di ba? Tsaka si Colonel Asierto. At least, buhay pa sila hanggang ngayon. Kung nagkataon, wala na. Sasabihin pa nga ni FPRRD, di ba? Maganon pa siya. Talagang sanay na sanay siya kapag gaganyan siya ng niya. Ganun daw, Di ba? Alam na natin ibig sabihin nun. Yung mga interview sa kanya. Di ba mga friendship? Siyempre, talagang sasali sila sa prosecution case. Isa sila sa nagsampa ng kaso natural lang yun. Expected mo na yan, VP Sara. Di ba mga friendship? Expected na yun. Kaya wag mong sasabihin
alam naman natin talagang pinahahaginan niya si Representative Leila de Lima, di ba? Which is expected na rin natin yun. Ano pa bang expect natin doon? Wala. Tingnan yung mga friendship, no? Hindi raw siya at peace na at is siya. Tsaka very peaceful, no? At is siya kung ano man daw ang resulta ng impeachment, either na guilty or not guilty, okay lang raw sa kanya. Siya nga naman, kasi okay na yun, di ba? At least hindi siya nag-explain sa Congress, sa Senate, para sabihin kung saan niya ginastos yung confidential fund. Kasi alam niyang malakas sila. Kahit na ganun pa man, bakit nga naman daw siya mag-explain, di ba? Oo. Wala siyang cares. Kahit na ginastos man niyang milyong-milyong pera ng taong bayan, wala siyang pake. Ayun, mga friendship, glorified disqualification case daw. Yun, ang tawag niya doon. Kasi nga, parang inaano niya yung sa pagtatakbo niya ng pagiging presidente sa 2028. Naku, kayo ba mga friendship, kayo ba naniniwala ba kayo na hindi yan tatakbo sa pagka-presidente sa 2028? Ako hindi ako naniniwalang hindi yan tatakbo, mga friendship. Hindi ako naniniwala dahil ang mga yan ay mga gahaman sa kapangyarihan, mga gahaman sa pwesto. Oh, nakakita na lang ninyo. Nakakulong na yung ama niya dun sa dahig, tumakbo pa sa pagka-mayor. Kasi alam niyang mananalo siya. And kapag nga naman nasa dahig siya nakakulong, vice mayor yung anak niyang si Paulo Duterte, di si Paulo ang magiging mayor, di ba? Oh, kaya ganun ang ginawa nila, ang tatalino nila pagdating sa ganyan. Nakakulong na at lahat, gusto pa rin tumakbo sa politika. Gusto pa rin nila, nasa kanila palagi yung yung trono. Kaya naniniwala ba kayo dito kay VP Sara na hindi yan tatakbo? Naku, never. Mga paek-ek, mabulaklak nila yan. Ay naku, nakakatawa. Hindi ako naniniwala. Tignan nyo, pagdating ng 2028, I'm sure tatakbo yan sa pagka-presidente. Kasi, alam natin, hindi yan susuko mga yan, hindi yan aalis sa pwesto, napakatatakaw sa pwesto niyan. Mga swapang, mga greedy pagdating sa kapangyarihan. Gusto nga nila, akuin na nila ang buong Mindanao Di ba si Duterte noon, gusto niya gawin yun i-separate ang Mindanao sa Pilipinas. Kung di ba naman hunghang, kung hindi ba naman talaga TANGE, kung hindi ba naman talagang matatakaw sa pwesto, parang akala mo gusto niyang mag-emperor, no? Yung style nila, parang style ng mga nung unang mga panahon na lahat ng bayan gustong sakupin. Parang yung mga panahon ng Hapon noon, at ng mga iba-ibang bansa, di ba, na nananakop. Parang ganyan sila. Gusto niya, meron siyang pag-aari na isang bansa na sa kanya lang. Kaya naniniwala kayo, gaganyan-ganyan lang yan si VP Sara ngayon? Pero saan ka? Pagdating na ng 2028, number 1 pang tatakbo sa pagka-presidente yan. Dahil, ganun ang gagawin niya. Para yung ama niya, maibalik niya rito sa Pilipinas. O kapag siya na ang presidente. Diba? Lahat magagawa na nila. Silang lahat ng mga produce. Ano pa bang magagawa ng taong bayan pag pinairal na nila ang pera nila? Sabi ko nga sa inyo, hindi nauubusan ng pera yung mga yan. Hanggang sa mga tao sa Netherlands, binabayaran nila hanggang sa Qatar. Kasi nga marami silang pera Hindi nauubos ang pera nila. Ganyan sila ganyan sila kayaman. Ganyan kayaman ang mga Duterte. Congressman, mayor, vice mayor, vice president. Akuin na nila lahat. Sa susunod, wag na kayo magtaka kapag pati si Kitty Duterte tumakbo na rin. Di ba? Kapag tumakbo na rin sa pagiging vice president yan or senador or congressman, wag na kayo magtaka. Dahil magagawa nilang lahat yan kasi nga marami silang ganyan. Baka nakabaon sa lupa, sa ilalim ng lupa, na sila lang nakakaalam kung asan yung milyon, bilyon nilang kaperahan.
na ibinigay sa kanila ng mga Chinese. Diba? During Duterte administration. Pro-China ba naman Kaya yaman ba naman ng mga Chinese na yan? Kaya ang dami nilang pera. Sabi nga sa inyo, mamamatay na lang mga yan, mga friendship. Hindi mauubos ang pera ng mga yan sa dami. Kaya hindi magsasawa yan, hindi yan aalis sa mga pwesto nila at hindi magsasawa sa politika yan dahil alam nilang andyan ang kapangyarihan nila at nandyan ang kaperahan nila. O, diba? Kapag nawala na sa politika, sa politiko, tapos ng maliligayang araw. Kaya no way, hindi mag-give up ang mga yan sa pagtakbo sa politiko. Kaya ako, no, hindi ako naniniwala na hindi tatakbo yan sa na hindi tatakbo yan sa pagka-presidente. Iyan pa mga swapang sa kapangyarihan, swapang sa mga posisyon, mga greedy. Tingnan nyo naman ang mga mukhang mga talaga, mga matatakaw sa pwesto. Diba? Kaya nga mga friendship, ipagdasal na lang natin, ipanalangin na lang natin na sana nga matuloy ang impeachment trial na to at ma-impeach sana si Sara Duterte. At least man lang, mabawasan ng konti yung mga kaswapangan nila sa tungkulin sa bansang Pilipinas. At least man lang, mabawasan ng Duterte na mga matatakaw sa politiko. Kasi alam nilang nandiyan dyan ang pera. Alam nilang dyan sila yayaman. Kaya naman mahal na mahal nilang pagiging politiko. Diba? Diba sabi, yun nga sa ni former Trillanes, milyon-milyon ang pumapasok sa account nila kada buwan-buwan. Grabe, no? Samantalang yung mga tao nahihirapan, gumagapang sa hirap, nakatira sa ilalim ng mga tulay. Pero sila, naliligo sa pera. Grabe. Tatabunan ng pera sa dami. Ay, nako, talaga naman ang mga mayayaman, silang yumayaman ang yumaman, pero pag nagsipagsalita, nakakaawa ang mga mahihirap. Ang mga pangako na napako, ang mga mahihirap na kababayan, o di ba mga friendship, ganun, mga pangakong napako daw, mga mahihirap na kababayan, pero ninanakaw niya ang pera ng taong bayan. Isa na yun ang cause kaya naghihirap ang mga tao dahil ninanakaw nila ang pera ng taong bayan. Ganun lang yun. Well, mga friendship, sige po, magpapaalam na naman po tayo ngayon. Okay? Adios mos buenos. Kotengasang gandia. Okay, mga friendship, arabaradichi, dito pa rin sa mga mata ni Angelita. And huwag kalimutang mag-subscribe, likes, and i-share na rin, and mag-comment kayo kung gusto nyo, and pindutin na rin ninyo ang bell para sa mga new videos natin mga friendship. Bye!